Brando, mga alagad kami ng batas at napapaligiran ka na namin. Kaya sumuko ka na! Alagad ka lamang ng batas, samantalang ang batas ay nasa aking kamay! Nagkamali ka ng binangga, kaya katapusan mo na ngayon! Cardo! Anong ginagawa mo dito, Sofia? Ano man ang pinaplano mong gawin laban kay Nathan, parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy. Anong ibig mong sabihin? Nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Batid mo kung anong ginawa ng lalaki ito sa aking anak. Eh, dapat sa lalaki ito ay mamatay! Cardo, huwag! Plano mo pa yatang ipagtanggol ang lalaking ito na kinamumuhian mo! At ikaw, Nathan, magaling na pulis. Magdasal ka na dahil katapusan mo na! Nathan! Batas sa aking kamay! Kwento ng paghiganti na bunsod na galit at pagkamuhi nang walang sapat na dahilan sa pagkakamali ng kahapon. Batas sa aking kamay! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa aking kamay! Hindi pa rin nagigising si Kuya Martin hanggang ngayon. Kumatos. Hindi ko talaga mapapatawad ang Nathan na yon. Manang-manang nga sa kanyang ama. Walang ibang iniisip kundi ang prinsipyo. Mga walang kwentang nilalang. Pinauwi na siya ng doktor para daw hindi masyadong lalaki ang gastos. Dahil maging sila ay nawalan na rin ng pag-asa na mabubuhay pa si Kuya Martin. Kasalanan ito ng pulis na yon. Hindi bale. Bilang na ang oras ng Nathan na yon. May tumatawag sa akin. Sino kaya to? Si Adyong pala. Adyong, anong balita? Hindi mo na naman na itumba ang karo na yan? Kahit na napapaligiran siya ng mga pulis. Kung kailangan mapatay mo ang mga nakapalibot na mga pulis sa kanya, gawin mo. Mapatay mo labang si Cardo. Oh, kuya. Bakit ngayon ka lang pumunta dito sa agency? Bakit kasi? Yan pala. Pupunta nga sa kusina at kumuha ka ng plato. Bakit? Kakain tayo. Galing ako sa bahay ngayon. Nagkausap kami ni Papa. At ang sabi, mag-order daw siya ng pagkain para pagsauluhan natin dalawa. Talaga? Ang papa talaga, oo. Kahit kailan ay napaka-thoughtful. Oh, dala mo na bang pagkain? Hindi pa. Darating nun maya-maya. Narinig ko si Papa kasi umorder na eh. Maya-maya siguro, i-deliver na dito yung pagkain. Kaya pala, si Mabel,
Hindi ko yata napapansin. Bakit? Hindi mo pa ba alam? Ang alin na hindi ko alam. Huwag mong sabihin, umalis si Mabel. Hindi. Bakit naman siya aalis? Malaki yata ang kita niya dito sa agency ko. Malaki ang kita niya. Anong ibig mong sabihin? Bukod kasi sa pagiging sekretarya niya dito, ay bodyguard pa rin siya. Ano? Babaeng tao pinag-bodyguard mo? Gusto naman niya para daw lumaki ang kita niya. Kahit na, alam mo, pinupurmahan ko yan Ginawa mo pang bodyguard? Ayoko. Ano? Anong ayaw mo? Siya na nga ang may katawan Tapos, hadlangan mo? Ano na lang sasabihin ng ibang tao sa akin? Pinupurmahan ko yung tao tapos pinagtrabaho ng bodyguard. Ang mabuti pa, tawagan mo siya. Pabalikin mo siya dito ngayon din. Ano? Ngayon pa? Kaalis lang niya Tinatawagan nga kita kanina dahil nandito siya pero ayaw mo naman. Anong ayaw na sinasabi mo dyan? Hindi ba? Sabi ko sa'yo, may sorpresa ako sa'yo. Pero ayaw mo maniwala na may sorpresa ako sa'yo. Ano ngayon? Di nga ka. Hindi mo naman sinabi kasi. Basta pabalikin mo si Mabel dito. Ngayon na. Ano ka, sineswerte? Bakit? May relasyon ba kayong dalawa para mapigilan mo siya? Di natahimik ka. Wala pa nga kayong relasyon Kaya wala ka pa rin karapatan na pigilan siya kung anuman ang gusto niyang gawin. Salamat din at nakarating ako. Ang haba ng traffic. Mahigit 1 oras akong nasdaan. Kung hindi lang mahalagang sadya ko kay Althea, hindi ako babiyahe ng ganoon. Nakakapagod sa mukha Ang init-init pa man din ang panahon. Pero hindi bale. Naririto na ako sakali kung saan naroon ang security agency ni Althea. Mula rito ay natatanaw ko na ang gusali ng kanyang agency. Narito na ako sa vicinity ng security agency. Tanaw ko na si Brando sa may receiving table kaharap si Althea. Anong gagawin ko? Ano? Tataba ako nito, kuya. Papa talaga. Dinamihan niya talagang in-order niya. Bakit kasi? Kunti ang kinuha mong chicken. Hindi ba't paborito mo yung chicken? Yung chicken joy? Noon yun. Di ba nagda-diet na ako ngayon? Babae ito, diet ka dyan. Paminsan-minsan lang naman ito Isa pa, balingkinitan na yung katawan mo. Hindi na maganda yung kindin pang papayag pa. Binabalansi ko naman ang pagkain ko Di na nga ako kumakain ng maraming kanin ngayon. Bata ka pa mag-jeta. Siya nga pala. Anong schedule ni Mabel dito? Bakit? Dadalawin ko siya sa bahay nila. Kaya ibigay mo sa akin yung kanyang complete address niya sa bahay. Dadalawin ko. Ha? Bakit parang nabigla ka? Dadalawin ko siya sa bahay nila. Kaya ibigay mo yung complete address niya sa akin. Naku, kuya. Maawa ka naman dun sa tao. Doble-doble ang trabaho niya tapos iisturbihin mo pa. Ikaw naman kasi. Binigyan mo pa siya ng trabaho niya dito. Nananahimik yung tao Pwede bale. Dito ko na lamang siya dadalawin sa opisina. Naku, malabo rin yung sinasabi mo, kuya. Dahil wala siyang fixed na schedule dito sa office. Ano? Paano kung makakausap? O paano kami magkakausap ng dalawa ni Mabel? Kung wala siyang eksaktong schedule dito.
di puntahan mo siya sa bahay nila sa araw ng kanyang day off. Oh, huwag kang pumunta doon ng umaga ha. Maabala mo yun. Naglalaba yun tuwing umaga. Kaya pumunta ka doon tuwing hapon. Teka, boto ka ba kay Mabel para sa akin? Oo naman, kuya. Alam mo bang binibuild up kita sa kanya? Oo, talaga. Binibuild up mo ko sa kanya? Oo. Kaya pag ikinasal kayo, dapat ako ang bridesmaid. Siyempre naman. Meron ba bang iba? Nag-iisa kang kapatid ko. Paano, alis na ako, ha? Yan nga pala, may mga ilang kalaki na pupunta rito. Huwag mo silang supladahan, ha? Mga tauhan ko, mga yan. Tauhan mo? Aha, mga ibig kong sabihin, mga kaibigan ko yun. Magpakabait ka sa kanila. Huwag mo silang supladahan. Ma'am Sofia, kayo pala. Kumusta na? Nasaan ka ngayon? Papalabas na po ako sa isang pampublikong banyo. At suot-suot ko na po ang aking taong grasang kasuotan. Taong grasang kasuotan? Anong ibig mong sabihin? Kailangan ko pong magpanggap na taong grasa ako para hindi ako pansinin ng mga tao. Ganun ba? Nako, ano kayang itsura mo bilang taong grasa? Teka, may impormasyon ka na ba? Opo, ma'am. May impormasyon na po ako tungkol kay Nathan. Heto nga po, papunta na ako sa sinabing pupuntahan niya. Mabuti kung ganun. At mag-ingat ka lagi. Yes, ma'am. Papasukan ko ba? O hihintayin ko na lamang na lumabas? Yaman rin lamang na nakatsambahan ko siya. Susundan ko siya kahit saan siya magpunta. Hanggang sa matuntun ko kung saan naglulungga ang brando na to. At pag natuntun ko na, saka ako dadalhin ang mga kasamahan ko para i-raid siya. Sigurado ka ba sa address ni Mabel na binigyan mo sa akin? Oo naman, kuya. Kinupya ko pa nga yan sa resume niya. Sandali lang. Sino naman kayo itong tumatawag na to? Oh, Ma'am Marita. Kayo pala. Bakit to? Sige o. Papunta na ako dyan sa inyo. Ngayon din. Sorry po, ma'am. Nahuli po ako ng dating. Pagdating ko sa security agency, siya namang pag-alis ni Nathan. Tumakbo nga ito na parang may hinahabol. Kaya napatakbo rin ako. Kaya lang, agad siyang nawala sa paningin ko. Kaya hindi ko na nasundan. Ganun ba? Pero, bakit bumalik ka dyan sa security agency? Kasi po, dito po ang impormasyong sinabi sa akin. At tama nga po, dahil dito ko nakita si Nathan. Mag-ingat ka lamang, Mabel. Opo, ma'am. Sa katunayan nakadisguise ako. At ngayon, nakasuot ako ng kasuotan ng isang taong grasa. Kaya mo palang maging bodyguard. Talagang pinag-isipan mong mabuti ang kilos mo. Huwag kang mag-alala. At ako ang sagot sa hotel na titirhan mo.
At sagot ko rin ang gasolin ng sasakyan na pinahirap ko sa iyo. Dito nga sumot ang sasakyan ni Brando. Pero anong ginagawa niya sa lugar na to? Isang congressman, pero nakatira sa liblib na lugar na to. Isang opisyal ng gobyerno, pero nakatira sa malayong lugar. Talaga bang dito siya nakatira? Ang sabi niya, Thea, ay matagal nang hindi umuwi ang kuya niya sa bahay nila. Ibig sabihin, dito nga siya nakatira. Pero bakit dito? Ang lungkot naman dito, napakatahimik. Parang walang katao-tao. Mahuhusay magtagong mga tauhan ni Brando. Oh, ambulansya. Sinong nasa loob ng ambulansya? Sinong dadalhin nila sa ospital? Nasaan na si Brando? Nakita ko lamang siyang dumating kanina. Nabanggit ng babaeng may edad na ang pangalang Brando. Si Brando nga kaya ang tinutukoy niya. Tita Marita, nandito po ako. Oh, si Brando nga. At may kasama na siyang ilang kalalakihan na paniarmado ng malakas na klase ng baril. Hayon na ang sasakyan kung saan nakalulan sina Brando. At sino ang may edad na babaeng yun? Bakit may pangalang Martin na nabanggit ang may edad na babae? Sino ang Martin na binabanggit niya? Hindi kaya ang Martin na tinutukoy niya ay si Martin na isang drug lord na nakaengkwentro ko minsan? At bakit naririto si Brando? Ano ang ginagawa ng isang congressman sa lugar na to kung saan nababangkit ang pangalan ng isang dating drug lord? May kaugnayan nga ba ang Brando na ito sa Martin na tinutukoy ng may edad na babae na tinawag na Mayora? May CCTV camera itong pinagtataguan kong malaking punong kahoy. Kailangang makalis ako kaagad sa lugar na to. O inang, napatawag kayo. Eh, nasaan ka ba? Bakit wala ka dito sa bahay mo? Akala ko ba day off mo ngayon? Oo inang, kaya lang maimportante lamang ang ginagawa. Eh, paano itong mga pinamalingki ko? Eh, pinagluto pa man din kita ng paborito mo. Nasa inyo naman ang duplicate ng bahay ko, hindi ho ba? Di pumasok na ho kayo at ilagay niyo sa ref. Si Brando, lumabas. Saan kaya siya pupunta? Hello? Netaan? Netaan, naririyan ka pa rin ba? Bakit hindi ka nagsasalita? Inang, mamaya na ho tayo mag-usap. Baka maramdamang naririto ako sa teritoryo nila. Mahirap na. At mag-isa lamang ako ngayon. Magandang gabi po, sir. Tinatawag niyo raw ako. Tita, pumasok ka. Maupo ka. Salamat po, sir. Sandali at sasagutin ko muna ang cellphone.
Si Brando pala. Oh, anak. Oo, tumawag ka mamaya at mayroon lamang akong kausap ngayon. Sige, bye. Umupo ka, Nathan Mendez, para sa karagdagang detalye. Salamat po, sir. May nakapagbigay sa akin ng tip kung saan naglulungga ang isa'y sa mga notorious na drug lord. Kaya gusto ko na banmanan mo ang address na ibibigay ko sa iyo. Ayan ang address na sinasabi ng ating informante. Sitio Mercury. Green Hills, Lukban, San Vicente. Teka. Parang ito ang address ni Brando. Nathan, may problema ba? Wala ho, sir. Para kasing natahimik ka. Wala ho, Hepe. May bigla lamang po akong naisip sa address na binigay ninyo. May bigla kang naisip? Nobya mo ba? Opo. Taga dito po sa address na ito ang dati kong nobya. Pero pinapaulang ko na sa'yo. Pupunta kayo doon ng tropa, hindi para manligaw. Pero para sa operasyon ninyo, sa lugar kung saan pinagkukuta ng notorious drug lord. Kamunti ko lang palang makalimutan. Nakapagbigay ka na ba ng instructions sa mga kasamahan mong pulis kung paano kayo sasalakay doon? Yes, sir. Nakahanda na po kaming lahat. Utos lamang ninyo ang aming hinihintay. Balitang may pagkapalos daw ang notorious drug lord na yun. Kaya mag-iingat ka. Salamat po, sir. Mabuti na lamang at nasakyan ko kaagad ang sinabi ni Hepe na mayroon akong dating nobya sa address na binigay niya. Hindi ko pwedeng sabihin kay Hepe sa ngayon ang tungkol sa natuklasan ko noong isang araw. Baka pagtatakpan na naman niya si Brando at patatakasin. Wala nga yata talagang alam si Hepe sa pinaggagawa ni Brando. O hindi lamang niya alam na si Brando rin ang tinutukoy niya na notorious drug lord. Mahuli na kaya at malaman ni Cardo na si Brando ang drug lord. Mga kaibigan, huwag niyo ding kaliligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at pagtatapos ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa Aking Kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.